Hello. So today our discussion is about approximation formulas. So continuation of our discussion last time, differentials. If you remember this figure, this illustration, I explained here, I explained here the the meaning. I highlight here the difference between dy and then this delta y as well as this dx and delta x, right? Now, let me do some modification here. This should be actually this should be in this part this part this should be f prime of x plus delta x because I'm referring with the point from the f prime of x here. So this is the curve of f prime of x, right? So it should be f prime of x plus delta x. Okay. The the output of this point, itong point na to. And and counterpart, no, ito. This point is the f prime of no, it should not be prime. It should be f of x plus delta x. Okay, just to be clear that uh, this value and this value are different. Now, uh, what is the relationship or what is the connection of uh, this value f of x plus delta x here in our topic in approximation formula? Again, no, the reason why we discuss this, okay, so that uh, we know, no, we can know if this point, given that we have this point, right, we could get or do some estimation for the value, for the corresponding value of this, which is this one, right? And doing linear approximation is like doing or having this f prime of x, this line. And this line will be your basis for the value of this f of x plus delta x. So how? By by looking for this value for using this uh, f of x plus this dy is equal to this point, this value, right? And we say that we're saying here, no, we're implying that this value is approximately equal to this value. And also, we're implying that this dy is approximately equal to delta y. So in original, no, original, if we're looking for this value, right, f of x plus delta x, it is
equal to f of x plus delta y. So we have f of x plus delta y. But again, no, since we're using a linear approximation, we are to get this value, right? We're using this reference, no, this f prime of x. And this implies that dy is approximately equal to delta y. And then we know that for in order to compute for dy, the formula will be f prime of x times dx. Okay. So in short, our new formula here, f of x plus delta x is approximately equal to f of x plus f prime of x dx. We will be using this formula to find out the approximated value. Okay, to make it clear, so let's have an example. So here we need to find the value. So we need to find the corresponding value of cube root of 26.55. So let's make a illustration here. Okay. Okay. Now let's say this point is the value for the cube root of 26.55. Yeah. Now we need to find another point. We need to find another point where we will get the f prime of x, the basis or the reference of this f prime of x, the point of tendency. If this is our f of x, yeah, if this is our f of x, we need to get the f prime of x of this. And before that, no, we must look for another point. No. So, kung iisipin nyo to, no, kung iisipin nyo,
mahirap hanapin, no, yung value ni cube root of 26.55 unless siya ay perfect cube. No? Ano mga perfect cube? No? Pwede kapag may value ka na, pag sinabing perfect cube, sila yung mga value na kapag kinuha mo yung cube root nila, ang sagot is eksaktong value, no? Walang decimal. Okay? Ngayon, okay sana nga kung ganun yung kaso, yung case na may problema, ang hinahanap natin is value na 26.55, no? May putal, may labis. So, ano kaya ang pwedeng gawin? Ano ang pwedeng gawin dyan? So, una mong pwedeng gawin dito is, yun nga, maghanap tayo ng isa pang point. Na point na kung saan perfect cube. Pag sinabi perfect cube, kapag nakuha mo yung cube root niya, eksakto yung value. Eksakto yung value. Yun yung unang condition. Sa case lang nito, no? Sa case. Pangalawa, in general, dapat yung point na gagamitin natin o hahanapin natin as much as possible ay malapit sa 26.55. Malapit sa gusto natin hanapin na point. Okay? I mean, ulitin, i-rephrase ko. So, yung point na hinahanap natin, no, na, halimbawa yan, no, point na hanapin natin, kailangan siya ay malapit dun sa 26.55. Okay? Sa i-approximate natin na value. Yun. So, sa case na ito, ang pwede nating gamitin, no, is cube root of 27 or at x equals 27. Okay. Ito si 26.55. Ito si 27. Yan. So, pag ganyan, okay, gawa tayo ng, yan. Halimbawa, yan na yun, no? Si f prime of x natin. So, using this formula, again, the formula of this one, ang mahahanap talaga natin ay itong point. Okay? Itong point n ha. Hindi talaga to. Hindi yan. Itong point na nasa taas. Ina-approximate, kumbaga, malapit lang yung value nila sa isa't isa. Kaya yun na yun. Kaya approximation. Okay. Sundin lang natin itong formula. Pwede diretso, pwede isa-isa. Sulat ko muna, f of x plus delta x is approximately equal to f of x plus f prime of x
dx. So, itong question, no? What is the f of x? F of x. Hindi po ito f of x ha. Hindi yan f of x. Okay, hindi yan. So, define natin yung kung anong f of x natin. Ang f of x natin, okay, is the general equation or general formula of this. No? Basically, we have f of x here, and that is equal to, ano ba hinahanap natin? Cube root ni 26.55, or in short, no, we have f of x equals cube root of x. No? Ang nagbabayad naman natin, ayan lang naman yung general formula nun, di ba? Ang nagbabago lang is yung nasa loob na value. So, we set that value as x. Again, kung ang x natin is equal to 27, ano pa? Tapos, ang f prime of x natin is, paano ba yan? Ang derivative nun. Ipod ko muna to ha. Yeah. One third, okay? One third. So, derivative niya, one third x raised to negative two thirds. Or simply, that is two thirds. Yan. Okay? So, alamin natin. No? Ano pa? Kung ang x natin ay 3. Kung x natin ay 27, we have here x plus delta x natin. That is 26.55. Oh, bakit naman ito naging, paano ito naging x plus delta x? No, bakit ito naging x plus delta x? Ito yan, oh. Yan. Okay? Para lang malinaw. So, ngayon, paano natin, so, ano ba? Bakit natin ito hinanap itong si delta x? Bakit kasama to sa i-compute natin? Ano meron? Okay, bakit natin hinahanap itong mga f prime of x na yan? Oh, para saan ba? So again, kung kayo nalilito, tingnan nyo lang itong general formula. Okay? Tingnan nyo lang ito sa general formula. Ano bang sabi? Si f of x, kailangan natin. Original. Okay na. Meron na tayo. Diba? Ito yun. Next, si f prime of x, kailangan na din natin.
Madali lang naman. Kukunin mo lang yung derivative ng ating f of x, which is this one. Ngayon, paano to si dx? Paano to si dx? Anong connection niya dito at dito? So, para makuha mo si dx, take note that dx is equal to delta x. And here, no, solution niya is we have 26.55 minus 27. Okay. So, ito pala si delta. Ito pala si dx. No? Oh, sagot. Sagot ay we have negative 0.45. Yan ang difference niya. Okay? Oh, ano pa? So, meron na tayong value dito, value nito, value nito, at value nito. Tapos, no? Pwede na natin makuha value nito. Ano nga ba itong si f of x plus delta x? That is f of 26.55. Okay? Copy ko lang ulit. Lipat ko na, lipat ko to. Dito na tayo. Ito si 26.55 is approximately equal sa f of x. Ang f of x natin is f of 27 plus f prime of 27. Then ang dx natin. Wait lang. Ilagay muna natin dx muna as of now. Dx lang muna. Okay. So, yan. Ito nangyari. O baka kayo magtaka. Sir, bakit 27 nandyan? Ulitin ko. We let x equals 27. Nandito na nga eh. Oh. Ito yung another point kasi natin. Solve. No? Solve lang natin. Evaluate natin si f of 27. That is yan, wait lang. Paano ba ito nangyari sa f of 27? Di ba meron tayong f of x? And this one yon. So ngayon, kung kukunin mo si f of 27, edi yung x papalitan mo lang ng 27. So we have 27 cube root of 27 plus, paano naman to sa f prime of 27? Kung meron tayo f prime of x na ganito, so si f prime of 27, yung x mo, papalitan mo lang ng 27.
Okay, next, si dx. O, anong value ni dx? That is 0 point, there should be negative, no? Negative 0.45. Hmm. Compute. Compute. So, this one, this one is 3. 3 ito, plus ito. Actually, ito ay negative 1/60. Ito na yun, no? Itong part na yan, ito. Okay? So, kung gagawin mo siyang decimal, ito naman ay equal sa 3 plus 0.0, no, should be this one, minus 0.0167. By the way, tinatanong kasi dito, nearest thousand. Nearest thousand. So, sa decimal, naka-nearest thousand tayo. Naka-express yung sagot ko sa nearest thousand. So, therefore, we have here 2.9833. Ito na yan. So, itong f of 36.55 or b or yeah, or this uh, square root, or cube root rather, of 26.55 is approximately equal to 2.9833. Yan. Pwede ng ganitong solution. Pwede ng ganitong solution. Ganitong format ng solution, ganyan, nakaganyan, no? Ganyang solution para hindi madumi. Tapos, sa tabi niya sa tabi niya, sulat mo lang yung kanyang value, corresponding value sila. Oh, yan lang. Okay, recall tayo ng anong ginawa natin dito. Gawa tayo ng roadmap, kumbaga, para madali natin matrack. Okay. So, una muna, lalagay ko lang ng roadmap. So, may roadmap tayo para madali nyo maintindihan. So, identify mo yung hinihingi. Identify. Identify mo yung hinahanap. Identify mo na. What is being asked? Ano muna? Identify the given also. Sa case na to, kailangan natin itong hanapin. No? Di ba? Ngayon, after nun, choose a point. No? Sabihin natin point ha, kasi ang context natin ito. Context natin na ganito. Ito ang context natin. So, choose a point or a value. No? Point of value that is close to the point,
to the point or to the value that you want to, wait lang, redundant lang that. Yan, choose a point or value closer to the point or value being approximated. Hahanap lang tayo ng point, no? Select or choose. So, yun nga, 'di ba? Itong hinahanap natin, 'di ba? Itong hinahanap natin, ito yung i-approximate natin, 'di ba? Wait lang, nawala tuloy. Yun, ito yung hahanapin natin talaga. Tapos ito yung makukuha natin approximated value. Ito naman makuha natin approximated value. Okay? So, para mangyari dyan, kailangan muna natin pumili ng point na kung saan hangga't maaari ay malapit sa 26.55. Case-to-case basis. So, kapag ganito yung given na problem, pag ganito given na problem, hanap ka lang ng perfect number. Okay? Perfect number. Pag square root ang nahanap, edi hanap ka lang ng perfect square root. Pag cube root ang hinahanap, hanap ka lang perfect cube. Pag fourth root ang hinahanap, di hanap ka ng perfect fourth root. Yun. Kumbaga, hanap ka ng reference na kung saan madali mong alam mo yung eksaktong value niya. Halimbawa, ito nga, bakit 27 hinanap ito? Ba't sa point na 27 ang pinili ko? Kasi alam ko na pag ginamit ko sa 27, kinuha ko yung kanyang square root ni 27. Alam ko agad yung corresponding value niya. And that is 3. Alam ko na 3 agad yun. Kaya, yun. No? In general, ang ginagawa natin is ganito, no? Naghahanap tayo ng point or value na malapit doon sa point or value din na ating i-approximate, no? Yung ating hinahanap na approximated value. Okay? Next. Ngayon, diretso natin na use the linear approximation formula. Linear approximation formula. Bakit? Bakit agad tayo diretso dito? Diretso tayo dyan kasi yan yung magiging basis mo kung paano mo isosolve, no? Kung paano mo sunod na isosolve yung kung paano mo sisimulan yung solving mo. Pag alam mo kung paano mag-identify, kung alam mo talaga kung ano ibig sabihin ni f prime o f prime, f of x plus delta x approximately equal to f of x plus f prime of x dx. Kung alam mo talaga yan, no? Kung naintindihan mo yung bawat notation na nandyan, no? Hindi ka malilito, hindi ka mahirapan kung paano simulan. Kailangan alam mo si f of x, na-identify mo siya ng maayos, ma-identify mo. Identify mo na rin itong si f prime of x. Okay? Alam mo na rin itong value ni dx. O itong si f of x, saan ba si f of saan mo siya makuha? Hindi, analyze mo yung hinahanap. Usually doon mo siya kukunin, no? O pagbabasihan
sa point na i-approximate mo. Doon. So, f prime of x, saan ba siya manggagaling? E di derivative lang naman ng f of x. Dx, saan ba siya kinukuha? E di yung difference. Difference of these two points. Ito lang naman yun. Oh. Yun. Diba? Makukuha mo na yung sagot na ganito. After nun, solve. Diba? Solve lang. Yan. Okay? So, I think ito na yung general roadmap na pwede natin gawin. Napaka-straightforward lang naman, no? So, kung kayo ay mahirapan sa probably, mahirapan kayo dito sa part pa lang nito, sa gitna. Kung hindi nyo na-gets kung paano nangyayari to, uh, yun nga, mahirapan kayo, no? Hindi nyo magagamit tong linear approximation formula hanggat hindi nyo nagagawa ng maayos. Ito, kailangan tama yan. So, yun. Sige. Hanap tayo magbigay po ako ng isang example para malinaw. Okay. Ito, another example. Find the approximate value. Approximate value of the fourth root of 84 using differential. Or yung linear approximation. No? Differential naman gamit natin doon. Di ba? dy. Hindi naman delta y. Differential. Okay. So, ganito gawin natin. So, we have here, no? Kunin na muna natin to. Kunin natin si f of x. No? F of x. So, f of x, sige, identify. So, kailangan natin mahanap, no? Kailangan natin mahanap o identify yung equivalent value nito. Si f of 84, fourth root of 84. Ano daw yun? So, kung kukunin ko si f of, ito lang yun eh. Kung kukunin ko si f of 84, ano daw yun? No? From this information, no? Ano f of x mo? Okay. Yun. Ano itsura ng f of x mo? Ito. Yun na nga. Pinupunto ko. Di ba, ano ba nangyari kapag f of 84? Pag ganyan, nag-evaluate. Di ba ginagawa natin is, pinapalitan natin yung x ng 84. So, ngayon, kung ganyan, kung ang f of 84 mo ay ito, at iyan ay hanapin mo yung value, diba, di mo pa alam. Ano f of x mo? Ang f of x ko ay fourth root of x. Yun.
Diba? Yun, nagkaroon na kayong idea kung paano kunin si f of x. Next, yun, select tayo. No? Select tayo ng point. Select tayo ng point na kung saan malapit, malapit dito. Wait, fourth root of 84. Kasi ito, iisipin nyo, hindi naman kaya. Hindi naman kaya sa fourth root of 84. Agad-agad. Kukomputin mo. So, mas maganda, maghanap tayo ng value ng point na malapit sa kanya. Na kung saan, dapat siya ay perfect fourth root. Perfect, ano ba? Yeah, perfect fourth. Perfect fourth. Perfect fourth power. Tama ba? Yung tamang term na yun. So, ganun. No? Kailangan siya ay, kapag kinuha mo yung fourth root niya, eksaktong value lalabas. So, sa case na to, no, pwede natin gamitin is 81. 81. So, therefore, ang x natin is 81. Okay? Next. Ano pa? Ano pa dapat hanapin? Sulat ko yung formula ha. Para nakakasunod. Equals, approximately equal. Yan. Approximate ha. Gamitin natin yan. Yan ang gamitin natin. F of x. Meron tayong f of x, di ba? Plus f prime of x. Madali lang yan. Wait lang. Paano sa f prime of x? Derivative yan. I-rewrite ko lang ha. So this is x raised to 1/4. Derivative niya, that is 1/4 x raised to, ano ba to? Negative 3/4. Yan. Sige, ito lang naman ang value. Yan naman, isasalpakan lang naman natin yan. Or kung gusto mo, i-write natin. Pwede naman. So this is 1/4 the fourth power, fourth cube pala. Fourth cube, fourth root, no? Fourth root of x cube. Yan. Okay. So, okay na tayo dito na. Next, we have dx pa. Okay. Paano si dx? Dx natin is equal to delta x. And that is, ano, original natin. Original na that is 82. 84 pala. Wait lang. Ayusin ko ito given na, hindi pa siya 84. It should be 82. 82 ang gamit natin. Yan, 82.
Okay. So, itong si 82, original natin, ano, minus 81. Okay. So, we have 1 as our delta x. Yun, okay na. Meron tayong f of x. Mm, meron tayong f prime of x. This one. At meron tayong dx. Excuse me. Dx. Yan, makakompute natin. Okay. So, itong si f of x plus delta x, that is 82. Okay? Is approximately equal to ang f of x natin, na-evaluate natin siya as at x equals 81 plus f prime of 81 also. And then itong dx, as is muna, wait lang. Sige, ang dx natin pala, substitute natin, dx is 1. Sige. Ngayon, f of 81, that is, ito yun, di ba? Ito to. Ayan, ayan yun, di ba? So, replace lang natin yung x by 81. So, we have 1 over 4 times the fourth root of 81 cube. Okay. Wait. Mali pala yun. Ito pala f prime of x pala yun. Okay, so, ito, ulitin natin. Si f of 81 natin is the fourth root of 81. Tama? Plus, so itong si f prime of 81 natin is this one. Okay? Times 1. So, basically, yun na. Ito yung sagot. Ito yung solution para so far. Solve natin. So, the fourth root of 81 is 3 plus, kung kukumpitin natin to, kung kumpitin natin to, diba, ito ay similar sa 1 over 4 times 3 cube. O baka magtanong, so bakit paano naging x 3 raised to cube yan? Paano naging 3 cube? Ganun, no? 3 cube. Take note. Ito yan. Diba para siyang ganito? 3 over 4. Tama. Tapos, itong si 81 na to is similar sa 81 raised to 3 times 81 raised to 1 over 4. Diba? Ngayon, so itong si 81 is to 81 cube times magiging itong 81 raised to 1/4, that is 3. Tama? Yun. Kaya, ano ba? Wait. Wait. Ay, hindi. Mali.
May plus pala to. Ito pala ay, dapat ay 81 raised to 1. The 81, wala. Sige, 81, ayusin ko 81 raised to 1/4 is nakaganito. Yan. Kasi, di ba, pag sinimplify natin to, no, that is equivalent to 81 raised to 3/4. Ba? Ganun. Kanina mali yun kasi add pala yun. Ayan, yan. Ito yan. Ngayon, yun. Diba? At itong 81 raised to 1/4 is simply 3, di ba? Yeah, 3 raised to 3 na siya. Okay? Yan. Kaya nag-arrive tayo sa gandang sagot. Lagay ko lang to note, ha? Note lang natin. Baka kasi magtaka kayo. Okay. Solve pa. Solve natin. So this is, we have 3 plus, so ito, equivalent value na in decimal. We have 0.00925 Okay? Always express your answer in nearest 1,000. The ones, the tens, hundreds, thousand. Or hindi. Mm, express your answer. Okay. Always express your answer. 1, 2, 3, 4. Ayoko ng significant number. Sige, 6 decimal point. Kung possible, no? Kung possible, masyadong mahaba, no? Masyadong mahaba. Yan. Masyadong mahaba, putulin mo siya. Gawin mo lang 6 decimal points. No? 6. 6. So, anyway, rough estimation lang naman yan. So, mag-a-arrive pa rin naman kayo sa isang solution. No? Estimation lang naman. Okay lang naman. Hindi naman na masailan sa ganyan. So, yan. So, we have here 3.00925.9. So, ito yung equivalent value ni fourth root of 82. Yan. Question. So, ito lang naman yan. No? Yan. Okay? So, I hope naintindihan nyo na maayos. Ito lang yung general way, no? Solve this kind of problem involving linear approximation.